Kamusta mga minamahal kong kapatid? Naway ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay mapasa inyo ngayon at sa inyong buong pamilya, ngayon at magpakailanman. Amen, ako po si Pastor Antonio Jr. At heto, kailangan kong sabihin sa inyo, ngayon ay magiging araw ng mga himala. Narito na ako, nararamdaman ko na ang presensya ng Diyos. Habang nagmumuni-muni ako sa salita ng Panginoon, dinala ni Diyos ang mga talatang susi na magpapalaya sa iyo mula sa espiritual na gapos. Mga kapatid, ang dumating sa puso ko, sa espiritu ko ay parang marami sa inyo ay nasa harap ng isang malaking harang. Alam mo yon, yung harang ng tubig na humahawak sa napakaraming tubig at hindi niya hinahayaan na dumaloy ang tubig na makalabas mula sa lugar na yon. Marami rin sa inyo ang malapit ng mag-umapaw sa banal na espiritu at mas mapalapit ang buhay sa Diyos. Pero meron sigurong isang detalye na pumipigil sa iyo na humahad lang sa iyo para umusad. Parang sa kaibuturan ng puso mo, gusto mo talaga ang Diyos, gusto mong gawin ang kalooban niya. Pero masyado kang nakakapit sa nakaraan o kaya naman ay nakakapit ka sa ilang bagay na pumipigil sa iyo at hindi ka pinapayagang umusad. Naalala ko ang isang pagkakataon na si Jesus ay nasa harap ng maraming tao. Nagtuturo siya sa libu-libong tao at bigla niyang sinimulang palalimin pa ang kanyang mga turo at magbigay ng mas mahihigpit na salita. Sabi niya, ang hindi mamamatay sa sarili o iiwan ang lumang buhay ay di karapat dapat sumunod sa akin. Ang aking alagad ay hindi pa handa. At nagsimula siyang magsalita ng maraming mahihirap pakinggang bagay, kaya't sinasabi sa Biblia na marami sa kanyang mga alagad, bukod pa sa 12, dahil hindi lang naman 12 ang meron siya na magiging mga apostol, kundi marami pang iba. Marami sa kanila ang iniwan si Jesus at bumalik sa dati nilang buhay. Pagkatapos, lumingon si Jesus kay Pedro at sa iba pang alagad at tinanong, kayo, gusto nyo rin bang umalis? Pagkatapos, nagbigay si Pedro ng isa sa pinakamagandang pahayag sa Biblia, Panginoon, saan po kami pupunta? Kayo lang po ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Kapatid, alam mo ba, ang pinagkaiba ng karamihan sa isang tunay na alagad ay ang karamihan. May plano B sila. Naiintindihan mo? Kung may magkamali, kung magsimulang maging mahirap, kung ang buhay kay Kristo, kay Diyos, ay magsimulang sumikip dahil sa mga pag-uusig, mga pagsubok. Alam ko kung saan magtatago at paano tatakas. Mga kapatid, minsan hindi dyablo o tao ang problema, kundi nandito lang talaga, ang ating puso. Kung susuko ka, tatalikuran ang pananampalataya o lilingon pabalik, ang Diyos ay nagsabing hindi siya malulugod sa ganoong kaluluwa. Mga kapatid, napakaseryoso nito. Naikwento ko na ito dati sa channel ko. Pero uulitin ko ng mabilis para maintindihan mo. Naalala ko na ako'y bagong convert pa lang noon at napagdesisyonan ko ng sundan si Jesus. Kinukwento ko ito sa lahat ng tao. Sa lungsod ko, kilala ako at ang pamilya ko ng marami. Kaya naging malaking patotoo ito. Maraming nagko-convert noon, naantig sila dahil sa dati kong magulong buhay. Buhay na puno ng bisyo at kasalanan, pati sa pananamit ko, di ba? Biglang binago ako ng Diyos mula loob hanggang labas. Pero pagkatapos noon, Irmãos, dentro de mim, nagsimula akong makaramdam ng pananabik sa mundo. Alam mo yon, pananabik na maranasan ulit ang mga bagay na ginagawa ko noon. Kasi kahit alipin ako ng kasalanan at ng dyablo, di ba? Iyan ang totoo. May mga sandali rin akong naging masaya. Kasama na, maganda talaga ang mga pakiramdam na dala ng droga, pero parang sandali lang, ang dyablo. Binulag niya ako at hindi niya ako pinayagang makita ang mga naging bunga ng lahat ng ito sa mga labis-labis sa buhay. At doon, isang araw, nagpasya akong pumunta sa isang simbahan, isang maliit na simbahan, dito sa aming bayan. At nagpasya ako na iyon na ang huling araw ng pagsamba ko sa buong buhay ko. Tama, gusto ko talagang pumunta para magpaalam kay Diyos. Tingnan niyo mga kapatid, kasi ito ang naisip ko. 18 pa lang ako, birhen pa. At maghihintay muna ng kasal bago makipagtalik dahil bata pa ako. Maghihintay ako sa tamang panahon. Tapos kapag 60, 70, 80 taon na ako, saka na lang ako tunay na magbabago. Pakiramdam ko hindi para sa akin ang buhay na to. Hindi ko kakayanin. At nagsimula akong tingnan ang mga nangyayari, mga kapatid. At parang wala na akong nakikitang pag-asa. Sa totoo lang, ang dyablo, tandaan mo to, nasasabihin ko, madalas siyang kumilos na parang gagamba. Alam mo yung gagamba, dahan-dahan niyang hinahabi ang sapot sa paligid ng biktima nang hindi ito namamalayan. Minsan, mas malaki pa ang biktima kaysa gagamba, pero ginagawa ito ng gagamba ng maingat, dahan-dahan at estratehiko.
Pagtingin mo na itali na niya ang biktima, kaya ganyan ang kaaway. Inihahanda niya ang bitag ng manghuhuli ng ibon, di ba? Gaya ng sabi sa awit 71, nahulog ako sa bitag na, yon mga kapatid, at ano ang nangyari? Pumunta ako sa gabing pagsamba na, yon, pumunta ako doon. At naaalala ko noon, tumutulong ako sa pastor sa bahagi ng papuri. Ang pastor na yon ay nasa kaluwalhatian na kasama ng Diyos. Palagi ko siyang tinutulungan sa pangangaral. Pero dumating ang panahon na gusto niyang siya na lang ang magbahagi ng salita. At sinabi niya, "Kapatid, inihayag sa akin ng Espiritu Santo ang isang kakaibang bagay at nababahala ako tungkol dito." Alam niyo ba kung ano ang sinabi niya mga kapatid? Sabi niya, "Mga kapatid, parang may ipinapaabot ang Espiritu Santo sa akin, kaya magsasalita ako." May isang tao dito na ngayon ay ayaw nang lumakad kasama ang Diyos. Nagpasya siyang bumalik sa mundo at nasa puso niya ito. Nagpasya na siya na ito na ang huling pagsamba niya, mga kapatid. Nagsimula siyang magsalita ng kung ano-ano. Nagsalita siya ng napakalinaw, kaya nagulat talaga ako noong oras na yon. Pero mas lalo pa akong nagulat nang basahin niya ang talata na nasa Lucas, kung hindi ako nagkakamali, Lucas, alinman sa kabanata 17, 19 o 18, sabi niya, "Mga kapatid, basahin ko sa inyo ang isang talata." Pagkabasa niya ng talata kung saan sinabi ni Jesus, "Oh, sino man ang magpapatisod sa isa sa aking maliliit na ito, mas mabuti pa na talian siya ng lubid sa leeg na may nakabigkis na bato at itapon sa kailaliman ng dagat." Mga kapatid, nung nakita ko iyon, naisip ko, grabe, hindi pala laging mabait o malambing si Jesus sa kanyang mga salita. Hindi ko pa nabasa ang bersikulong iyon. Mas pipiliin ni Jesus ang mamatay kaysa iligaw ang isa sa kanyang maliliit na alagad, si Jesus mga kapatid. At ang pastor na iyon nagsimulang magsabi, "Tingnan mo, ayaw mong malaman ang mga magiging bunga niyan sa buhay mo. Bumalik ka sa Panginoon. Magsisi ka mga kapatid." Doon, unti-unti akong nadurog, napaiyak at muling hinipo ng Espiritu Santo. Dahil sa biyaya ng Diyos mga kapatid, kaya ako narito ngayon at nakakausap kayo. Napansin mo ba na may mga tali ng pag-ibig ang Diyos? Iyan ang sabi ng Biblia. Palagi tayong tinatawag niya na lumapit sa kanyang presensya. Doon ko naintindihan na kapag lumayo ako sa landas ng Panginoon, maraming madadamay na tao. Maraming mahuhulog sa hukay at mawawala ng pag-asa sa pananampalataya kasama ko. Sinabi ni Jesus, kawawa ang nagdadala ng iskandalo. Dahil seryoso ito, kapag nagsalita ka tungkol kay Jesus at tinanggap ang pananagutan kay Kristo, hindi ka na pwedeng umatras. At iyan ang inilagay ng Espiritu Santo dito sa puso ko. Magbabasa ako ng 2 talata mula sa Biblia na tiyak na makakaapekto sa iyo. Ayokong takutin ka dito, pero gusto kong sabihin sa iyo na mag-ingat ka dahil maaaring nililinlang ka ng kaaway, maaaring napipigilan ang buhay mo at maaaring lumala pa ito. Kung hindi mo sundin ang desisyon ko ngayon, kailangan mo pa ring gawin ang sasabihin ko. Ayos ba? Kaya bago tayo magsimula, tara na. Gusto ko lang hilingin sa iyo na mag-subscribe sa aking channel. I-click mo lang ang button na mag-subscribe na nandito. I-click ang kampanilya sa tabi ng video, tapos piliin ang opsyon na lahat. Tingnan mo na rin para hindi mo ma-miss ang panalangin sa umaga, gabi at mga bidyong dadalhin ko sa hapon para sa iyo. Ayos ba mga kapatid? Seryoso ang paksa natin ngayon. Kaya mahalagang pakinggan mo at buksan ang iyong puso. Ipinapahayag ng Diyos ang kanyang sarili dahil mabuti siya at gusto niya tayong mapalapit sa kanya. Amen. Ngayon, gusto kong talakayin ang panganib ng espiritual na Plan B. Kapag sinabi kong Plan B, hindi ito tungkol sa pag-iipon ng pera, reserba, o pag-oorganisa. Mga kapatid, pinupuri ng Biblia ang mga naghahanda at nagpaplano para sa kinabukasan. Ang problema ay kapag ang puso mo ay gustong tumakas, alam mo yon. Problema rin kapag sinasabi mong ganito, nagtitiwala ako sa Diyos. Ngunit sa loob ko, may tinig na nagtatanong, paano kung pumalya o matagalan ng Diyos? Hindi ko kakayanin. Tatakbo ako sa taong iyon, gagamitin ko ang paraang iyon. Magsisinungaling ako ng kaunti, babalik ako sa bisyong alam kong nagpapagaan ng sakit ko. Kaya mga kapatid, para maintindihan natin ito, gusto kitang dalhin para dentro de navio hoje. Vamos lá comigo? Sasama ka sa akin sa loob ng isang matinding bagyo. Siyempre, iisipin mo lang ito sa iyong isipan. Doon ikinuwento ang kwentong ito. Sa mga gawa, Kabanata 27, ipinapakita ng Biblia na si Apostol Pablo ay dinadala bilang bilanggo papuntang Roma. At pagkatapos, ang barko ay hinarap ng isang malakas na bagyo, isang napakalakas na hangin, at sila ay ilang araw na hindi nakita ang araw, hindi nakita ang mga bituin. Mga kapatid, isipin niyo ang desperasyon ng mga tao.
yung pakiramdam na wala ng takas. At talaga namang nagsimulang magkapira-piraso ang barko. Kaya naroon ang ingay ng kahoy na nababali, ang sigawan ng mga lalaki, at ang takot ang bumalot sa puso ng mga tao roon at sila'y nahilo. Tama iyon. Noong oras na yon, may nangyaring napaka-interesante dahil ang mga marinero na eksperto naman, di ba? Alam nila lahat tungkol sa barko. Sila ang nakakaintindi ng lahat tungkol sa dagat. Nagpasya silang gawin ang isang bagay na may saysay. Gusto nilang tumakas mula sa barkong iyon. Tama yan. Basahin mo ang Gawa 27:30 hanggang 32, ganito ang nakasulat Pero ang mga marinero, sinubukan nilang tumakas mula sa barko sa pamamagitan ng pagbaba ng lifeboat na parang magtatapon sila ng mga angkla mula sa unahan ng barko. At sinabi ni Paulo sa opisyal at sa mga sundalo, kung hindi mananatili ang mga lalaking ito sa barko, hindi kayo maliligtas. Kaya pinutol ng mga sundalo ang mga lubid ng lifeboat at hinayaan itong mahulog. Amen mga kapatid, pakinggan nyo itong detalye na ito. Ang barko ay may lifeboat. Yung maliit na bangka, alam nyo yon, ginagamit sa mga emergency. Ayun, sa isip ng mga marinero. Akala nila ligtas sila kasi iniisip nila lulubog ang malaking barko. Pero makakaligtas tayo sa maliit na bangka. Siguradong maayos ang lahat. Nagkunwari silang maglalagay ng angkla pero naghahanda na talaga silang tumakas. Doon si Paulo, sa sandaling yon, ginabayan ng Espiritu Santo. Siyempre, napansin niya na may plano silang tumakas. Pagkatapos, naglabas siya ng pahayag na nagbago ng lahat. Sinabi niya ang ganito, kung sila ay tumakas, walang maliligtas. Mga kapatid, napakalakas nito. Bakit? Naintindihan ni Paulo na hanggat may nakahandang daan ng pagtakas, hindi sila lubos na magtitiwala sa pagliligtas ng Diyos. Dahil ipinangako na ng Diyos sa pamamagitan ng isang anghel na lahat ng tao sa barko ay maliligtas. Naiintindihan mo? Kapag nagsalita ang Diyos mga kapatid, kailangan nating magtiwala. May natutunan din ako mula sa kanyang salita. Hindi ito nagbabago. Ano man ang sabihin ng Diyos, tiyak iyon ang mangyayari. Aleluya, hindi sobra, hindi rin kulang. At sinabi ng Diyos, tingnan mo, lahat ng nasa barko ay maliligtas. Pero alam naman natin mga kapatid na ang pagsuway ang pangunahing sanhi ng maraming problema sa ating sariling buhay. At sa kasong ito, dito, gusto nila ang dalawang bagay. Gusto nila ang kamay ng Diyos sa kanila, pero sa parehong panahon, gusto rin nilang gawin ayon sa tingin nilang tama. Kaya napakadelikado nito. Anong ginawa ng mga sundalo noon? Hindi sila nag-usap o nagdasal para maramdaman ang kapayapaan. Tama ba? Hindi nila itinabi ang bangka para gamitin sa susunod. Sabi sa Biblia, pinutol nila ang mga lubid at hinayaan nilang mahulog ang bangka. Tingnan nyo mga kapatid, ang nakakatuwang bagay. Nahulog ang bangka sa magulong dagat at tinangay ng alon. Wala na silang pagpipilian kundi umasa kay Diyos para maligtas o mamatay silang lahat. Alam nyo ba kung ano ang nangyari? Sa huli, aleluya, sumadsad ang bangka, nabiyak ito. Pero lahat sila ay nakarating sa lupa ng ligtas. At kumapit pa sila sa mga piraso ng kahoy. Pero, mga kapatid, walang namatay dahil tapat ang Diyos. Para maintindihan mong seryoso ang nangyari. Pero kahit ganoon, binigyan pa rin ng Diyos ng kaligtasan. Iyon ang mahalaga. Ito ang punto na gusto kong maintindihan mo, na madalas hindi napapansin ng iba. Alam mo ba kung ano ang nangyayari minsan? Vezes Deus permite que o seu bote salva a vida. Mga tao, nagsisimula sa ngipin, tapos yung pinuno ng bangka na hindi nagpatay, nakakapit pa rin, hindi bumitaw. Hindi ko alam kung nakita mo yon. Siya, hindi. Ito ay isang kuryosidad. Kuryosidad lang. Hindi problema ang magkaroon ng extra na pagpipilian, pastor, mga kapatid. Ang tunay na issue ay kung saan nagpapahinga ang puso mo, hindi ang pag-aalaga. Dalhin natin yan sa totoong buhay. Sa araw-araw, yung alam mong relasyon na hindi galing sa Diyos at nakakasama sa'yo, pero di mo pa rin tinatapos dahil natatakot kang mag-isa o malungkot. Parang lifeboat mo yan, gets? Hindi ka nagtitiwala na may inihanda si Diyos para sa'yo? Tinitiyak mo na hindi ka mag-iisa. Kahit pa hindi maganda ang kasama mo. Bibigyan pa kita ng isa pang halimbawa. Dito. Alam mo yung dagdag na pera na nakuha mo sa maling paraan. Alam mong mali yon. O kaya yung maliit na kasinungalingan na sinasabi mo sa trabaho na ginagawa naman ng lahat. Ayan, yan ang lifeboat mo. Sabi mong nagtitiwala ka kay Diyos bilang tagapagbigay.
pero hawak mo pa rin ang maling bagay dahil baka matagalan siyang sumagot o biglang pumalpak para sa'yo. Yan talaga ang madalas mong naisip o nararanasan. Masyadong maraming pait sa puso mo. Isipin mo nga yung taong sinasabi mong pinatawad mo na. Pero tinatago mo pa rin yung mga screenshot ng usapan nyo sa cellphone mo. Iniingatan mo pa rin sa isip mo yung listahan ng mga panlalait, mga bagay na sinabi ng tao laban sa'yo, tapos sasabihin mo, hindi, pinatawad ko na siya, pinapatawad ko siya. Pero patuloy mo pa rin kinikimkim yung sama ng loob sa puso mo. Palagi mong naaalala yung mga yon. At kapag nagkamali ulit yung tao sa'yo, iniisip mo, pag nagkamali ulit siya, Bola de novo, eu tenho provas. may sasabihin ako sa kanya, hindi ko palalampasin yon. Kaya mga kapatid, yan ang humahadlang sa atin. At kung di natin puputulin ang mga tali na yan, lalo tayong nakakulong. Sabi sa Biblia sa Hebreo Kabanata 12 na dapat nating bitawan, hindi lang ang kasalanan, kundi pati lahat ng sagabal sa buhay na ito kung gusto nating sundan ang landas ng Panginoon. Amen? Kaya sasabihin ko sa iyo ito ng buong pagmamahal dahil mahal kita kay Kristo. At alam kong nakakatakot talaga, alam mo yon, nakakatakot na bitawan ang mga tali na yan at baka walang mangyaring bago sa buhay natin. Baka hindi dumating ang himala. Pero gusto kong malaman mo na nung pinutol ng mga sundalo yung mga tali, kailangan nilang magdesisyon na nagbago ng lahat, isang desisyong buhay o kamatayan. Kasi maraming tao ngayon sa mga simbahan may kinakapitan pa rin silang iba. At dahil doon, hindi sila makalaya, hindi sila kinakausap ng Diyos, hindi sila dinadalaw ng Diyos, hindi nila nararamdaman ang presensya ng Diyos, hindi sila makalaya sa kasalanan. Kaya mas karaniwan ito kaysa sa akala natin mga kapatid. At kung gusto nating maranasan ang higit pa sa natural, kailangan nating magpasakop ng buong katawan, kaluluwa at espiritu. Amen? At itinuro ito sa atin ni Jesus sa napakadaling paraan nung pinag-usapan niya ang tungkol sa asawa ni Lot. Naaalala mo siya? Alam kong kilala na ang kwentong ito kaya iikliin ko. Sabi sa Biblia, wawasakin ng Diyos ang Sodoma at Gomora dahil sa kasalanan. Nagpadala siya ng anghel para iligtas si Lot at pamilya niya dahil pamangkin siya ni Abraham na nanalangin para sa kanya. Alam mo ba kung ano ang utos ng mga anghel? Umalis kayo agad, huwag kayong lilingon. Tingnan mo kung ano ang nakasulat sa Genesis Kabanata 11, talata 15 hanggang 17. Ganito ang sabi, kinabukasan ng umaga, pinilit ng mga anghel, bilis, dalhin mo ang iyong asawa at ang 2 anak mong babae na narito. Lumabas kayo ngayon din, kung hindi, mamamatay din kayo kapag pinarusahan ang lungsod. Nang sila ay ligtas na sa labas ng lungsod, inutusan sila ng isa sa mga anghel. Tumakbo kayo at iligtas ang inyong mga sarili. Huwag kayong lilingon, huwag kayong titigil sa kapatagan. Tumakas kayo papunta sa bundok kung hindi kayo'y malilipol. Kung ipagpapatuloy natin sa talata 20-26, ganito ang sabi ng Biblia. Ngunit ang asawa ni Lot ay lumingon sa likod habang sila ay naglalakad at siya ay naging isang haliging asin. Amen mga kapatid. Madalas iniisip natin na ang asawa ni Lot ay lumingon dahil sa kuryosidad. Gusto niyang makita ang apoy. Gusto niyang makita ang pagkawasak. Pero hindi iyon ang dahilan mga kapatid. Malinaw na sinasabi ng Biblia na mas malalim pa roon. Lumingon siya dahil gusto niyang bumalik. Tama, lumingon siya dahil hinahangad pa rin niya ang buhay na iniwan niya. Parang ang katawan niya ay umaalis na sa lungsod pero ang puso niya ay naiwan pa rin sa Sodoma. Hindi siya bumalik ng pisikal pero siya ay tumigil. At dito may napakagandang aral. Ang hindi makapagdesisyon ay natitigilan sa gitna. Sabi sa Biblia na siya ay tumigil at lumingon sa likod at naging isang estatwa ng asin. Ibig sabihin, naging matigas, nakatigil at walang buhay. Hindi na siya nakabalik sa lungsod na winasak dahil tapos na ang lahat. Pero hindi rin siya nakarating sa lugar ng kaligtasan. Naiwan siya sa gitna ng daan. At ilan sa atin ang ganyan ngayon, hindi ba? Parang mga estatwa ng asin sa loob ng simbahan, nakaupo sa mga upuan, umaawit ng mga papuri, pero ang puso ay nakatalikod pa rin. Nakatingin pa rin sa buhay ng pagiging binata o dalaga bago magpakasal. Nakatingin sa mundo, sa mga bisyo at sa mga kasalanan. Nagsisimula siyang mag-isip ng ganito. Noon, ang saya-saya ko, hindi ko pa alam ang mga bagay na ito. Ngayon, nandito ako, nagbabayad ng presyo, nagsisikap mamuhay ng may kabanalan. Mga kapatid, kailangan nating mag-ingat. Sa awit 73, sinabi ng salmista na si Asaph na muntik na siyang maligaw ng landas dahil sa pagtingin sa kasaganaan ng mga masama. Yung mga taong hindi naman naghahanap sa Diyos pero parang maayos ang buhay.
Muntik na siyang maligaw, kaya mag-ingat tayo dyan ha. At mga kapatid, sa Lucas 17, binanggit ni Jesus ang tungkol sa kwento ni Lot. Sa Lucas 17:32 hanggang 33, ganito ang sabi niya, "Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Ang sinumang nagtatangkang iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang sinumang mawalan ng buhay ay magkakamit nito." Hallelujah! Tingnan ninyo mga kapatid, napakaganda ng sinasabi ni Jesus dito tungkol sa katapusan ng panahon. Sabi niya, habang papalapit ang katapusan, kailangan nating magdesisyon agad. Kaya niya sinabi, alalahanin ninyo siya, alalahanin ninyo ang babaeng iyon. Sinubukan niyang hawakan ang isang bagay. Ayaw niyang mawala ang ginhawa niya sa Sodoma, kaya siya ay naiwan. Ang Panginoon ay nangungusap sa atin ngayon. Kung nakapagdesisyon na tayong lumakad kasama si Jesus, panahon na para tuluyan nating talikuran ang lahat ng hindi kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Alam ko na marami sa inyo ang nag-iisip ngayon, pero pastor, ang hirap naman Diyos ko. Napakahirap kalimutan ang nakaraan, kalimutan ang mga nangyari sa akin. Minsan parang mas mabuti pang alisin ko na lang sa isip ko ang mga bagay na iyon. Ang daming pressure, ang daming kailangang sundin sa Biblia. Pastor, hindi ko na kaya. Mga kapatid, alam ko na parang mahirap. Sa totoo lang, napakahirap talaga. At sinasamantala ng kaaway ang mga sandaling mahina tayo para ipaalala sa atin ang Ehipto noong panahon na tayo ay alipin pa ng kasalanan. Naalala mo ba? Akala nila mas mabuti pang manatili doon kaysa sa lupang pangako na puno ng kasaganaan. Pero may kapalit iyon, ang pagsunod. Kaya nga namatay ang mga tao sa disyerto. Kasi nakatingin lang sila sa mga bagay na iniiwan nila. Sa mga bagay na nawawala sa kanila, hindi nila tiningnan ang gantimpala. Ayon sa Biblia, sabi sa Santiago, ang taong may hati ang puso o dalawang layunin ay hindi tumitibay sa Diyos at huwag asahang tatanggap mula sa Panginoon. Gusto kong tumanggap, kaya mananalangin tayo. Hangad ko ring makuha ang lahat ng inihanda ng Diyos. Pero tandaan mo ito, mula ngayon, tumingin ka kay Jesus. Dahil kung hindi, mahihirapan kang mabuhay ng taas noo sa mundong ito at laging titingin sa nakaraan. Sinabi rin ni Jesus sa Lucas 9 na ang sinumang naglalagay ng kamay sa araro at lumilingon sa likod ay hindi karapat-dapat para sa reino de Deus. Ang ibig niyang sabihin sa araro ay yung kasangkapan na itinutulak mo para magbukas ng daan sa lupa, para pagkatapos ay maihasik mo ang mga binhi. Sinabi ni Jesus, tingnan mo, kung palagi kang lilingon sa likod, magiging liko ang daraanan mo. Hindi mo magagawang mamuhay ng matuwid sa harap ng Diyos. Hindi mo rin makikita kung saan ka patungo. Kaya sinabi ni Jesus, kung gusto mong sundin ang kalooban ng Ama, kailangan mong tumingin sa akin na siyang daan, katotohanan at buhay. Amen. Eu sei que Kailangan mong gumawa ng matitinding desisyon simula ngayon. May mga tao na patuloy na sumusunod sa landas ng Diyos, pero patuloy pa rin ang idolatriya sa loob ng bahay. Yung maliit na larawan sa pitaka, yung imahe na inukit na alam mong hindi kalugod-lugod sa Diyos. Mga kapatid, kinailangan kong itapon ang mga bagay na meron ako noon. Alam mo yon, nung ako'y nagbago na, may mga CD ako ng mga makamundong kanta na hindi na maganda para sa akin, hindi na bahagi ng buhay ko, at nagpasya akong basagin lahat yon. Hindi ko na nga ipinamahagi sa iba, mga kapatid. Kasi nakita kong hindi maganda para sa akin, ayokong ipamana sa iba. Kaya kinailangan kong putulin yon. Alam mo yon, yun ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Ngayon, kapag inaalala ko ang nakaraan, wala akong pinagsisisihan dahil bawat hakbang ko sa Diyos, gumagawa rin siya ng hakbang sa akin. Iniingatan at pinrotektahan niya ako. Kahit na gumawa ako ng matitibay na desisyon laban sa kasamaan at impyerno, pinrotektahan ako ng Diyos sa lahat ng oras at nandito ako ngayon para sabihin sa iyo, kung gagawa ka ng desisyon ngayon na lumakad kasama si Jesus at magsisi, walang sino man o anuman sa mundong ito ang makakatama sa iyo. Amen. Magdarasal tayo ngayon. Babasagin natin ang lahat ng gapos at lahat ng kasamaan, pero ngayon ay aangkinin mo na. Tatalikuran mo ang kasalanan at lahat ng nagpapalayo sa iyo sa Diyos. Aleluya. Kaya gusto kong hilingin sa iyo na mag-iwan ka ng komento dito. Ikaw na natamaan, magsulat ka ng kahit ano na makakatulong sa iba na gustong makinig ng mensahe. Hindi lang yung diretso sa panalangin o gusto lang umalis sa video.
Babasahin ng ibang tao ang komento mo at mahihikayat din silang hanapin ang Diyos. Okay? Iwan mo rin ang iyong kahilingan sa panalangin. Ipapasa natin ito ngayon sa harap ng Panginoon. Sa huli, ang tanging hinihiling ko ay i-share mo ang video na ito ngayon sa YouTube. Makikita mo ang isang maliit na arrow na nakaturo sa kanan sa ibaba ng video. I-click mo iyon at piliin ang WhatsApp para maipadala sa mga kaibigan at pamilya mo. Okay? Magdasal na tayo ngayon. Sa pangalan ni Jesus. Glória a Deus. Panginoon, Diyos ko, Ama ko, nagpapasalamat kami sa panibagong araw ng buhay. Salamat sa hangin na nilalanghap namin at sa salitang tumama sa aming kaluluwa. O Diyos, salamat dahil hindi ka sumusuko kahit kami ay nagdududa o natitinag ang pananampalataya. Panginoon, inihaharap ko sa iyo ang buhay ng bawat nakikinig ngayon. Panginoon, alam mo ang lahat, Ama. Alam mo ang iniisip at nilalaman ng puso namin. Patawad po, Panginoon, sa pagsasabing nagtitiwala kami pero umaasa pa rin sa sarili naming paraan ng kaligtasan. Patawarin mo kami, Diyos ko, sa hindi lubos na paniniwala at sa pagtatangkang tiyakin ang kinabukasan sa sarili naming lakas. Tinatakpan namin ito. Ipinapakita na kami ay nag-iingat lang. Maawa ka, Panginoon, dahil pinananatili pa rin namin ang maraming maling gawi, maraming maling pakikipagkaibigan, mga iniisip at mga mapanuksong tingin. Palayain mo kami, Jesus, mula sa pita ng laman at sa kasalanang sumasakit sa iyong puso. Ama ko, nananawagan ako ngayon para sa tapang. Sabi ng iyong salita na, binigyan mo kami ng espiritu ng katapangan at hindi ng duwag o takot. Bigyan mo ng tapang, Diyos ko. Ang taong ito na putulin ang mga tali ng nakaraan, putulin ang mga gapos, putulin ang kasalanang kinagigiliwan niya na itinatago lang niya para may kasiguraduhan, para hindi siya makaramdam ng lungkot kapag nag-iisa siya sa bahay. Panginoon, tulungan mo kami, Ama, na umasa lamang sa iyo. Sabi ng iyong salita sa awit 37, talata 4 o 5, na kung ang ating kaligayahan ay nasa Panginoon, ipagkakaloob ng Panginoon ang mga ninanais ng ating puso. Ama, may mga tao dito ngayon na malayo pa sa katuparan ng kanilang mga pangarap. Hindi pa nila kayang bitiwan ang maliliit na bagay, Diyos. Alam ko na makapangyarihan ka para baguhin ang aming buhay mula sa isang desisyong gagawin namin. At kung inilagay mo ito sa puso ko ngayon, ibig sabihin marami talagang tao dito ngayon, Ama, na nakakulong pa at gusto mong palayain ngayon sa pangalan ni Jesus. Kaya, Diyos ko, tingnan mo ang taong ito na parang asawa ni Lot. Natigil siya sa gitna ng daan, hindi na siya makabalik sa mundo dahil nakilala na niya ang iyong katotohanan. Pero hindi rin siya makausad dahil ang puso niya ay Agarrado naquilo que ficou para trás. baguhin mo, Panginoon, at alisin ang humahadlang sa taong ito. Hipan mo ang iyong espiritu ng buhay. Wasakin mo ang rebultong asin. Gawin mong muling makalakad ang taong ito patungo sa layunin, sa matataas na lugar na inihanda mo. Aleluya! Idinedeklara ko, Ama ko, na mararamdaman na ng taong ito ang presensya mo, babalik siyang manalangin at magagalak sa mga bagay na mula sa itaas. Luwalhati sa Diyos, itinataboy ko ang espiritu ng pagkakabaha-bahagi at pagdududa na inihahasik ng kaaway na nagsasabing hindi na patatawarin ng Diyos dahil sobra na ang pagkakamali. Kasinungalingan iyon ng dyablo at itinataboy ko ito sa pangalan ni Jesus. Ama, ang taong ito ay tumatalikod na. Tinatalikuran niya ang nakaraan at tayo ay mananalangin maya-maya. Ama, siya ay gagawa ng panalangin ng pagtalikod. Alam ko, Diyos, kung na narito ka sa aming kalagitnaan. Nagpapasalamat ako sa iyo, Ama ko, dahil ikaw ay mabuti. Ikaw ay maawain. Ikaw ang nagsusustento sa amin sa isang hindi pangkaraniwang paraan. Ang gawaing ito, Ama ko, ay hindi titigil. Sinubukan na ng kaaway na pigilan ito ng paulit-ulit. Ngunit narito ako, kaisa ng aking kapatid kay Kristo, kasama ang aking kapatid na babae, at magkasama naming itinataboy ngayon ang lahat ng kasamaan, lahat ng saradong pintuan ay bumagsak sa lupa sa pangalan ni Jesus. Panginoon, ang taong ito ay nagpasya na. Ngayon ay lalakad na siya kasama mo, kaya buksan mo ang mga pintuan ng trabaho. Ama ko, itampok mo siya, at ako. Repreendo agora em nome de Jesus. Eu mando embora, eu expulso desse corpo. Kliniko. Rado, eu repreendo. Tama dito, Nilson, di ba? Universidad na nabigo.
Nakausap ko na siya dati na de verdade para Jesus, mandaraya. sem plano B, sabe? Ore comigo agora então. Sino ang gagawa ng panalangin ito? Magdadasal ako dito at uulitin mo dyan kung nasaan ka. Ayos lang ba? Gawin mo ito ng buong puso. Sabihin mo ganito, O Panginoong Jesus, iniaalay ko ngayon ang aking puso. Iniaalay ko ang aking buhay at ang aking kinabukasan sa iyong mga kamay. Jesus, humihingi ako ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng aking mga kasalanan. Alam ko na namatay ka sa krus at muling nabuhay para iligtas ako. At sa sandaling ito, humihingi ako ng kapatawaran. Tinatanggihan ko ang lahat ng kasalanan, lahat ng desisyong ginawa ko na hindi nakalulugod sa iyo. Maging ito man ay sinadya o hindi sinasadya. Jesus, ayoko nang mamuhay sa mundo. Pinuputol ko na ngayon ang lahat ng nagbibigkis sa akin sa nakaraan. At ngayon, tinatanggap ko sa pamamagitan ng pananampalataya ang kapatawaran, biyaya, at walang hanggang kaligtasan. O Jesus, maraming salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong sakripisyo para sa akin. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay at bigyan mo ako ng iyong kapayapaan at ibalik mo ang lahat ng aspeto ng aking buhay para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Panginoon kong Diyos, inilalagay ko sa iyong harapan ang buhay ng lalaking ito, ng babaeng ito. Ama, salamat Panginoon dahil ang taong ito ay nagdasal ng buong puso. Alam ko na marami dito ang balisa bago nito. Malungkot at hindi alam kung bakit palaging pumapalpak ang mga bagay. Pero ngayon Panginoon, ipinahayag mo, Ama, at hinihiling ko ngayon Ama, na ang buhay ng taong ito ay hindi na muling maging katulad ng dati, na hindi na siya muling bumalik sa tanikala ng pagkaalipin. Naway ang iyong salita ang magpalaya, ang iyong salita ang magpagaling, magdala ng kapayapaan, kagalakan, at kasaganaan. Hinihiling ko rin Panginoon na ang panalangin na ito ay kumalat at maabot ang mga tahanang hindi kayang abutin ng tao. Ngunit ikaw, Panginoon, ay makakagawa. Sa iyo, lahat ay posible. Purihin ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus kami nananalangin at nagpapasalamat. Amen. Luwalhati sa Diyos. Uy, pwede ba kitang tanungin ng isang bagay? Napansin mo na ba na madalas hindi nagiging maayos ang mga bagay sa buhay mo? At dahil dito, pakiramdam mo ay nawawala ka, nadidismaya, at iniisip mong hindi ka na magiging tunay na masaya? Ang dami mong kinakaharap na problema. Problema sa relasyon, problema sa pamilya, kakulangan sa pera, at marami pang ibang bagay na nangyayari na nagpapalungkot at nagpapawalang gana sa iyo. Pinapahina nito ang iyong pananampalataya. Alam mo ba kung bakit ito nangyayari? Sigurado akong ikaw. Está com dificuldade e é exato Eksakto yan ang pumipigil sa iyo na mamuhay ng isang buhay na may kapayapaan, pagkakaisa, at kasaganaan dahil hindi mo isinasabuhay ang mga prinsipyo ng salita ng Diyos. Alam ko na sinusubukan mo naman, pero parang may pumipigil sa iyo na magdasal. May pumipigil sa iyo na maintindihan ang salita, kaya pakiramdam mo ay nawawala ka at nadidismaya. Kaya gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Libo-libong tao na ang sumasali sa isang kilusan na ginawa ko na tinatawag na Jornada Fe. At sila ay conseguindo crescer espiritualmente. pinapaganda ang relasyon nila. Mas naging masaya at pinagpala ang buhay mo. Naranasan ko rin ang mga pinagdadaanan mo at alam ko ang sakit na nararamdaman mo. Noon, pakiramdam ko'y nawawala rin ako. Alam kong dapat akong magdasal at magbasa ng Biblia, pero hindi ko magawa. Nadismaya ako, pero matapos ang mahabang pakikibaka, natuklasan ko kung paano lumago sa paglalakbay kasama ang Diyos. Pagkatapos kong magawa iyon, nagbago ang buhay ko ng lubusan. Napakalaki ng pagbabago na ngayon ay natutulungan ko na ang libu-libong tao araw-araw. Kaya gusto ko na ikaw ay gumawa ng isang pangako, una sa iyong sarili at syempre sa Diyos, na susundin mo ang lahat ng sasabihin ko dito sa video na ito. Ayos ba? Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay kailangan mong magdasal at magbasa ng Biblia sa tamang paraan para pumasok ito sa iyong puso at magdala ng pagbabago na matagal mo nang hinahangad. Anong ugali? Alam ko na madalas hindi mo alam kung paano kikilos dahil sobrang lungkot, balisa at nawawala ang iyong puso. Alam ko rin na madalas kang nadidismaya dahil wala kang lakas para magpatuloy. Ganyan din ako noon sa loob ng maraming taon at alam ko ng eksakto kung ano ang pakiramdam niyan. Hanggang sa nagsimula akong makita ang salita ng Diyos sa isang simpleng at praktikal na paraan. At ang paglalakbay na iyon ang nagbago ng buhay ko
ng husto, kaya ngayon nandito ako, tumutulong sa libu-libong tao na makahanap ng kapayapaan, pagkakaisa at direksyon. Mga kapatid, hindi ko kayang itago lang ito para sa sarili ko. Hindi ko kayang sarilinin ang kaalamang ito. Kaya sumulat ako ng 3 libro na magiging pundasyon mo para matutunan ang simpleng at praktikal na paraan ng paghahanap sa Diyos at magkaroon ng resulta sa iyong buhay. Ang unang libro ay Ang Sandali, Kasama ang Diyos. Pakakainin nito ang iyong espiritu sa paraang mararamdaman mong masidhi ang iyong pagnanais na hanapin ang Diyos. Sa librong ito, maiintindihan mo ang salita sa napakasimpleng paraan at lalakas ang iyong pananampalataya. May babasahin kang mensahe para sa bawat araw ng taon. Tandaan, lahat ng mensaheng ito ay hinati-hati ayon sa paksa para direkta kang makapunta sa salitang kailangan mo talaga. Ang pangalawang libro ay Ang Buhay ng Panalangin. Babaguhin ng librong ito ang iyong mga nararamdaman, pagagalingin ang iyong emosyon at bibigyan ka ng direksyon sa buhay. Mapapansin mong mas magaan ang iyong araw dahil ang panalangin ay nagpapakalma ng ating puso at nagpapagaan ng ating kaluluwa. Amen. Sa librong ito, makakahanap ka rin ng panalangin para sa bawat araw at lahat ng ito ay hinati rin ayon sa paksa. Halimbawa, may panalangin para sa pagkabalisa, panalangin para sa depresyon, panalangin para sa pag-aalala at para sa pakiramdam ng pagkakasala, pati na rin para sa iyo na kailangang magdesisyon ngayon. Sa madaling salita, lahat ng panalangin ito ay magpapalakas sa iyo sa iyong paglalakbay kasama ang Diyos. Sa huli, naroon ang librong Minuto ng Kapayapaan na magbabago ng kilos mo at gagabay sa iyo para hindi ka na muling maligaw. Ayos ba? Ang librong Minuto ng Kapayapaan ay may kasamang mga madaling gawain na mabilis mong maisasagawa sa iyong araw-araw. Sa huli, sinasabi ng Biblia na ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Amen. At dahil gusto kong lahat kayo ay magkaroon ng access sa pagkaing espiritual na ito, araw-araw, inilalagay ko ang 3 librong ito sa digital na format para ma-access mo kahit saan ka man naroroon, sa iyong cellphone o sa iyong computer. At lahat ng ito, mga kapatid, ay sa isang presyong abot kaya para sa lahat. Makakatulong ka rin para mas marami pang tao ang maabot ng ating ministeryo gamit ang mensahe ng Ebanghelyo. Kaya bisitahin mo lang ang website na www.jornadefe.com.ir na makikita mo dito mismo sa screen. O kaya naman, Clicar agora no link que nandyan din sa ibaba ng video sa description. Ayos ba? Mabilis lang at ligtas. Matatanggap mo agad-agad ang 3 kong digital na libro sa iyong email para masimulan mo na ang iyong pagbabago ngayon din. Ayos ba? Kaya i-click mo na ang link na nasa ibaba ng video. Pagpalain ka nawa ng Diyos ng lubos. Isang mahigpit na yakap.